Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Ay hinggil sa isyu ng we support SC ruling, nullify or void BP Sara Duterte impeachment complaint. Ang Supreme Court ay nagbigay ng kanyang pahayag hinggil sa impeachment complaint ni BP Sara Duterte na kanilang pinawawalang bisa. Ito dahilan sa constitutional rule na voidable ito kung saan 3 beses na itong na-file o sa loob ng isang taon. Ito yung tinatawag na 1-year bar rule. So isa yon sa mga kadahilanan at kung bakit ninulipay ito ng ating korte at napakaraming maraming sinaad ng korte ang Supreme Court diyan. Yung grave misconduct of discretion, parang ganon. Ngayon ay yung kabuuan ng SC ruling, so doon sa ating website, inyong i-search doon, meron tayong links doon para doon sa SC ruling. So para mabasa nyo yung kabuuan ng pag-void o ruling ng Supreme Court. So maraming sinasaad na kadahilanan ng Korte Suprema upang ipawalang bisa ang nasabing impeachment complaints. Kay BP Sara, pangunahin na dito ang 1-year bar rule sa mga naisubmiteng reklamo ng impeachment complaints at grave abuse of discretions ng Kongreso. So basahin yung kabuuan dun sa napakaraming sinaad ng ating korte na hinggil doon sa kanilang rule dito o kanilang review rule dyan sa impeachment complaint na yan. So, walang ipapasang impeachment complaint sa panahon ng 20th Congress. Yan. So, ngayong 20th Congress, walang ipapasang impeachment complaint. Siguro next year na yun. So, ang Senado ay magkakaroon ng caucus sa August 6 hinggil sa nasabing pag-react sa SC ruling according to Senator Estrada kung saan labing-siyam ng mga senador na pabor sa SC ruling di umano. So may caucus sa August 6 yung ating mga senador para kanilang pag-usapan yung pagsunod doon sa SC ruling kung saan sila ay siyempre as an independent body sila ay mayroong nasa kanila yung desisyon. So ngayon ay doon sa base naman sa Korte Suprema ito ay void. So magkakaroon sila ng conflict kung sila dahil isang branch din yung SC. So ngayon kanilang doon sa kanilang mandato, so pag-usapan nila kung ito ay papaboran nila o hindi yung SC. Pero pabor sila doon sa SC ruling na i-void yung impeachment complaint. So ngayon ang Human Rights Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito, ng SC ruling nilipay BP Sara impeachment complaints ay ating sinusuportahan ng SC ruling na ito na mataas na pag-analisa at rekomendasyon o desisyon sa nasabing impeachment complaint. So, yung Korte Suprema as an equal coverage ng ating gobyerno ay yun ang kanilang pagtingin diyan sa impeachment complaint na yan. So yan, kaya dapat mayroong maayos na pagsunod sila diyan. So pagkakapare-parehas. So saan ay sila itong higit na nakaalam sa procedural o proseso. So ang ating Senado at Kongreso at maging sambayanang Pilipino ay respeto ang SC ruling na ito at unawain.
panumahin kung ano yung desisyon ng korte sa pag sila ito yung mataas na hukuman para dyan. Ayan. Siya ang lumilitis, naghihimay ng proseso ng paglilitis, ng pagbibigay ng hustisya at katarungan. So, ang isyong ito ng impeachment complaints kay BP Sara ay maaari naman muling itanong at saraduhan ngayong budget hearing na muling tatalakayin ng ating Kongreso at Senado. Siguro ay dito na lamang muling buksan at itanong sa ating kagalang-galang na BP Sara ang mga sinasabing mga pondo ng bayan na pinaghihinala na maaari na korap mula sa mga pangalang fictitious. So sa ating suhestyon sa pamahalaan bilang human rights promoter ay so ngayon darating na yung pag-deliberate ng mga pondo, doon na muli nilang buksan yun at itanong yung kay BP Sara. Bago, syempre ganun din ang mangyayari. Bago payagan yung kanyang pondo ngayon, bubusisiin naman yung mga nakaraan, di ba? So ngayon ay siguro panahon na para buksan yung nakaraan at ituloy yung pagtatanong sa kanya hinggil doon sa kanyang mga nakaraan na mga hindi niya nasagot, ng mga fictitious na pinaghihinalaan ng ating Kongreso. So ngayon ay siguro muling buksan nila yon at itanong yung mga hindi nila na uunawaan na mga fictitious name na sa palagay nila ay may anomalous yun. So nagbigay naman yung ating Pangulong BP Sara ng ilang mga pahayag hindi dyan sa mga fictitious name na yan, yung mga piapiatos na yun. So yan, ang ating BP Sara ay nagbigay na rin ng ilang statement tungkol dyan sa mga fictitious name na yan. Ginamit dahil sa intelligence funds yan, so etc. At maaaring ilihim ang pagkakakilanlan ng mga na-receive ng mga gumagamit ng pondo. So yan. Nagbigay siya ng ilang mga statement na yung fictitious name na yon ay gumamit talaga sila ng mga alias, mga pangalang mga aliases para itago yung mga pangalan syempre ng mga mga intelligence nila o yung mga tumatanggap ng pera. Dahil intel yun so it should be merong kadahilanan para gumamit ng mga aliases yung ating dito sa yung ating kanyang opisina para itago yung mga kapangalanan noong mga tumatanggap ng intelligence man. Or lalo na idirekta yan, ibabayad halimbawa doon sa mga tao na mga siyang mga taong intelligence nila. Halimbawa, kapag mula doon ay po pwedeng manakaw ang mga information o yan ay mahak para alamin kung sino yung intelligence noong ating Vice President. So kung gayon ito ay threat sa buhay ng kanya para niya na rin pinapatay yung mga intelligence niya, kung sa kanyang pangangalaga ay malalaman niya. So kaya understood gagamit ng ganun. Naging anomalous na pagtingin naman yan doon sa ating Commission on Audit at saka doon sa Kongreso na hindi naman niya nasagot sinasabing hindi niya nasagot ng agad-agad. Siguro ay nagkahanda pa sila ng pagsagot doon. Kaya agad-agad naman din naman na siya ay parang pinag-iinitan. So, kaya yan, nagkaroon ng impeachment complaint. At kung ano na nangyayari mula na nagkaroon ng trial at mga iba't ibang mga pangyayari hinggil dyan sa mga pagbusisi ng pondo na yan. So, sangayon tayo dyan sa initial statement ni BP Sara na gumamit siya ng fictitious name like itong certain Grace Piatos. Yan. So, usual, kauna-unawa, nagagamit siya noon. Kaya lang, syempre, gumamit siya ng mga fictitious name at talagang doon napunta talaga sa intelligence niya. O, mga ganon. So, yun. So, ay siguro, hindi naman po pwedeng i-disclose niya doon sa hearing, intelligence fund yun Hindi niya pwedeng i-disclose na halimbawa, itong Mary Grace Piatos ang kanyang intelligence. O, baka paslangin siya ng mga na-intel niya, di ba, mga ganon. So ngayon ay hindi niya po pwedeng sa publiko ang pag-hear nun. Itong pondong ito ay bayad ko kay Intel 1, sabi.
Di ba? Pagka gaganunin ka doon sa Kongreso. So, it should be dapat siguro sa isang closed door na gano'n na pagtatanong. Or else, ilang pang mga kung ano kung saan niya masasagot kaya na maayos yung intelligence fund na yan or anumang pondo na kanilang tinting anomalous sa kanya na maaaring gamitin niya nga doon sa intelligence yan. So, trabaho din ng ating Office of the Vice President yung security ng bansa, di ba? So, ngayon, pwede siyang gumawa ng ganyang klase ng mga hakbangin to secure in protecting and supporting our President, kanyang magsagawa siya ng intelligence for the protection of our country, etc., etc., di ba? So, we hope So, bigyan ng pagkakataon na magkaroon ng closed door non-public explanation sa mga pangalan na yan or answering the set suspected anomalous funds expenditures. Masela niyan dahil intelligence name ang maaaring ma-disclose na maglalagay sa panganib sa buhay ng isang tao. Okay, diba? So, very understandable yung ganun. So, we hope ang Korte Suprema ay naibigay ang mataas nitong desisyon sa nasabing impeachment complaint, review at sundin ito ng Senado at ng Kongreso. So, yung Korte Suprema ay nagkaroon ito ng accountable, transparent na decision doon sa impeachment complaint. Piniliwanag naman, nasa katutak na paliwanag ang binigay nila. So ngayon, ang katarungan ng banal na Panginoon Diyos at Kristo Diyos at kaliwanagan ni Manala Santa Maria ay gumabay sa ating pamahalaan sa pagharap ng impeachment. Yan. Sana gabayan ng ating banal na Panginoon. Makatarungan Diyos, Panginoon sa Kristo, ang ating bansa, yung pamahalaan in facing this impeachment complaint para makatarungan na mai-deliver nila ang kanilang serbisyo. So muli, maliwanagan ng ating banal na Santa Maria ang bansang Pilipinas mula sa mga sambayan ng Pilipino mula pamahalaan at mamamayan. Yung ating pamahalaan, mamahala ng mabuti, matuwid. Tugulin yung karapatang pantao, patas ng hustisya, at iwasan yung pang-api, pang-oppress. Yung mamamayan naman, suportahan yung mabuting pamahala, patas ng hustisya, karapatang pantao. Iwasan yung paggawa ng krimen, paglaban sa pamahalaan. Sa gayon, tayo ay makapamumuhay ng mapayapa ayon sa karapatang maunlad. At higit sa lahat, tayo ay makakapanampalataya ng lumuhod sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu sa anuman. Ang inyong paniniwala sa pamumuhay na ito na mayroon tayong karapatan para sa ating paniniwala na yan. So yun muli, magandang hapon sa inyong lahat at sana ay nakapagsaboses na naman ang human rights promotion sa linggong ito. Hinggil sa karapatang pantao mula dito sa isyong ito ng ating tinungayan na impeachment complaint. Magandang hapon sa inyo lahat at God likes you.